Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Bilang paggunita sa National Disability Rights Week, naghandog ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng libreng sakay para sa Persons with Disability o PWD. Ang nasabing libreng sakay ay epektibo mula July 17 to 23 sa LRT2 mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Mangyaring ipakita lamang ang PWD ID sa ticket booth o station personnel kung mag-a-avail nito sa LRT. Kaugnay ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na timbog ng Bureau of Customs o BOC ang kargamentong naglalaman ng ipinuslit na vape sa isang tanggapan sa NAIA. Tunghayan ang ulat mula kay Jade Buhoy. Kamakailang nasabat ng Bureau of Customs o BOC kaugnay ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang ipinuslit na parcel na may lamang vape sa tanggapan ng Central Mail Exchange Center sa NAIA. Ayon sa ulat, ito ay 5 parcel mula sa iba't ibang bansa. Napagalaman rin sa X-ray na ang vape cartridges ay kontaminado ng cannabis oil. Matapos nito, agad namang itinurn over sa PDEA ang nasabing kontrabando at papatawan ng kasong paglabag sa Section 4 Article 2 ng Comprehensive Dangerous Drugs Act. Pahayag naman dito ng ahensya ang hakbang na ito ay alinsunod sa pagsugpo ng iligal na droga sa bansa sa kahit saang daungan nito para na rin maprotektahan ang mga mamamayan sa epekto nito. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Kamakailang inalis na ng Department of Agriculture o DA ang import ban sa mga domestic at wild birds maging ang mga byproducts nito mula Japan. Ayon sa DA, ito ay sa ilalim ng kautusan matapos isimite ng Japan sa World Organization for Animal Health na wala ng kaso ng avian flu sa kanila magmula pa noong June 13. Anila ang desisyong ito ay inaasahang makatutulong sa pagpapaigting ng poultry supply chain at lokal na negosyo sa bansa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.